Hello everyone! So ayun nga, nagyaya kasi si Kulas na mag-grocery daw kami kasi wala na kaming stock sa fridge. So napag-usapan namin na mag-grocery kami sa malayo. Yun yung trip namin pumunta sa malayo kasi siguro bored na din. Di kasi siya to pumasok ngayong araw. Di ko alam kung alam ng mga katrabaho niya pumasok siya. Basta secret natin yun ha. Huwag niyo siyang isusumbong. Anyway, dito na nga yung dumaan kami sa restaurant na to kasi nagugutom daw siya. Tapos yan, pinili namin yung sherry. 40 dirhams ata yan per kilo. Pinili namin siya, tapos ifa-fried nila. Medyo rin kasi namin, type din namin kasi namin yung, alam mo yung mga Arabic fried fish, kasi di ba minamarinate nila, tapos ang daming spices. Sobrang sarap talaga niyan, believe me. Lalo na kapag sobrang crispy ng pagkaka-fry, ay pambihira. Meron din kaming dyan, favorite dyan na parang fish sauce ba tawag? Fish curry sauce. Basta later makikita ninyo. Isa pa sa mga nakapagpatuwa sa akin dito sa trip nito, kasi I remember nung umaga, parang passing lang, I told Kulas na parang gusto ko ng fish. Tapos alam mo yun, feeling ko lang naman, assuming ako feeling ko yun yung naalala niya na, gusto ko daw ng fish siguro, kaya siguro nag-iya siya dyan sa restaurant. Wala lang, ina-assume ko lang. Dalulo kasi ako. Anyway, ayan na nga yung menu niya. May mga salad sila, fried rice. Pero ang kinuha namin yung plain rice kasi yun yung mas bagay dun sa fried fish. Kasi yung fried fish nila flavorful na So, I don't think we need to add flavor to the rice anymore. So, here's the ambience. It's nice, it's quiet, and kami lang yung customer nila by that time. Kasi mga around 5:30 p.m. ata to Oo. So, parang uwian pa lang. Baka mga gabi pa dadating ibang customer nila. Anyway, I don't care about them. So, ayun na nga, nag-order na kami. Ang in-order namin dyan, di ko alam, nabanggit ko na ba, yung fried fish, yung plain rice, yung fish curry, and we ordered one big bottle of water and one karak tea kasi ayoko kasi magkarak kasi hapon na. So, si Kulas na lang yung nag-order ng karak. Then, yan, they serve the carrots, parang side dish to, carrots, cucumber, lemon, and onion. Ayun na, start na siya mag-munch-munch. Here's the karak I'm telling you about. Ang cute ng cup, no? And then, ayan. Mabilis lang din nilang sinerve yung food. So, parang naghintay lang kami minutes lang. Fish, ayan yung fish. Diba? Super crispy niya. Ang sarap niyang kainin. And then, the plain rice. Tapos, ito yung fish curry sauce na masarap talaga din siya. Medyo spicy siya. Tapos, curry flavor. Di ako magaling mag-describe ng food So, yun na nga siya. First bite niya. Siya nga pala din na naghiwa niyang fish na yun. Tapos, sinagay niya sa plate ko. Diba? Nakakain na siya. Diba? Nangunguha pa siya ng fish ko kasi super sarap. Di ko kasi naubos. And then, after that, on the way na kami sa grocery, which is the main purpose of this trip. May grocery dun sa baba ng building namin. Pero nga, as I've told you earlier, pinili namin sa malayo para makagala na rin na makakain. After namin mag-park, punta na kami dyan. Medyo mas marami kasing choices to compare dun sa same din ang grocery store sa baba ng building namin. Pero kasi ito, mas marami siyang variant ba ng binibenta compared dito sa baba sa building. Kasi nga, mas maliit yung space sa baba. Wala kasi kami talagang parang planong bilhin. Hindi namin kasi ugali magawa ng listahan. But I used to do that before nung talagang nagbabudget ako. Ngayon medyo maluwag kasi kami sa budgeting. Kaya nung pumunta kami dito, wala talaga akong mabili. Even though madami silang sale ng mga products. Siguro ang sa mind ko is kayang pwede kong ipampasalubong, ganyan. Kasi diba, malapit na rin kaming magbakasyon sa Pilipinas. So, ayan. Kinuha ko tong malos kasi ang mahal niya and I wonder bakit. Tapos may mga design siya, sa 29 dirhams or 20 dirhams kung hindi ako nagkakamali. Pero it looks like an ordinary marshmallow na may mga toppings, something like that. So, moving on, nag-check pa ako ng iba, baka may makita akong worth it bilhin, like sale, ganyan.
But, yun nga. Tapos, by this time, hinahanap ko na si Kulas. Kasi nga, I wanted to know kung anong binibili niya. Kasi maybe ako wala akong things on mind na pwedeng bilhin. Baka siya, meron siyang alam. Actually, wala na kasing laman yung fridge namin. But since kumain kami earlier, so, wala yung cravings namin. Parang wala kang gustong kainin. Ganun. So, nahirapan kami. Yung pumunta kami ng malayo, tapos nahirapan kami mag-isip ko anong bibilhin. So, nag-decide pa ako kung bibilhin ko yung Hello. Kasi, I'm trying to reduce my sugar intake. I don't know. Parang this past few weeks kasi parang nauumay ako sa puro sugar yung katawan ko. And then, kaya sabi ko, magre-reduce ako ng sugar intake. So, they have fresh fish, pero walang natipuhan si Kulas na bilhin. And, we check their cold cuts also. Tapos, umikot. Syempre, wala pa rin nakuha. Wala kasing maisip na ulamin kasi nga nabusog kami. Hirap talagang, di ko alam kung it's a good thing na kung gusto mo magtipid, kumain ka before kayo mag-grocery. Kasi, for sure, kung gutom kami, ang dami namin gustong kainin dyan. Kaso, yun nga, busog kami. So, medyo nakatipid kami dito. Natuwa ako dito sa drink na to kasi it's Skittles. Parang, anong lasa nito? Maasim, super tamis. Sabi ni Nicolas, sobrang tamis niyan. Sabi niya gano'n. So, hindi ako kumuha kasi nga, di ba? Nag-avoid ako ng sugar. Pero, I like to check things out like that. Eto, hindi ko pa ito natikman. Ano yun? Dr. Pepper. Pero, lagi ko siyang nakikita and I wonder kung anong lasa. But, 14 dirhams kasi siya. So, parang feeling ko not worth it. Parang unhealthy na nga siya. Tapos, gagastos pa ako ng mahal. So, hindi ako kumuha niyan. Yan. Sinusundan ko lang siya. Finally, may nakuha na siya. A tray of egg. Yeah, we needed that. Every day, every breakfast, kailangan namin ng egg. To be honest, ako, every day, talagang kinikrave ko yung eggs. Hindi kakain ng kahit isang egg lang a day. Parang may kulang talaga sa sistema ko if I miss that. Yun nga. Na-curious ako dito kasi calamansi juice in a pack. Parang wow, nice, diba? Kasi walang calamansi dito sa Dubai. Once in a while lang siya, tapos super mahal niya. So, ang gamit namin dito, it's always lemon. Yung lemon naman, iba talaga kasi yung calamansi. Iba talaga yung kick ng calamansi. I'm telling you. Kaya dun sa mga kababayan natin sa Pilipinas, ang swerte natin because we have calamansi there. And there's a new variant of digestive. Masyado rin matamis. Nissan cup noodles. I'm trying to avoid processed food. Diba? Siguro, ang dami kong tinatry i-avoid, ina-expect nyo sexy na ako. Well, let's see. Kasi I started avoiding sugar and some of the processed food by this month, July. So, in the future, I'll show you anong effect and I'm gonna tell you. I'm gonna give you a feedback about it. So, maybe it could help you decide on your diet style, kumbaga. Hindi niya kinuha yung Coffee Mate kasi masyado siyang mahal. Parang 24 siya. Si Kulas lang kasi nagko-coffee sa aming dalawa. Ako kasi more on tea. Kasi hindi ko kaya mag-coffee, nagpa-palpitate ako. And, Poki, it's sale 2 dirhams pero hindi ako kumuha. Tapos, we went to the gulay section. So, kumukuha si Kulas ng sibuyas, I believe. And then, sabi ko, ano pang kailangan mo? Sabi niya, kuha ka nga ng may pinakuha siya sa akin Naalala ko, meron akong isang ka-work na sabi ko sa kanya na tuwing mag-grocery kami ni Kulas, naka-follow lang ako sa kanya. Siya yung parang nagli-lead sa grocery kasi nga siya yung bumibili. Ayaw niya maniwala. So, ngayon, may proof na ako na siya talaga, sa amin dalawa siya talaga yung nag-grocery kasi madalas siya yung nagluluto kasi mas niya yung timpla niya and okay naman sa akin, hindi naman ako nakikipag-agawan sa kanya pagdating doon. So, ayun lang.
Tapos may KitKat. Nagdalawang isip pa ako dyan kasi sale siya. Pwede siyang pampasalubong. Pero, alam mo yun, separate yung cover niya. And this one, the hamburger, naalala ko si Liana ko dito. But, she used to like those kind of sweets. Pero ngayong malaki na siya, hindi na talaga siya mahilig sa sweet. Ano lang talaga siya, rice. Punta kami sa pork section. So, dito sa Dubai kasi, separate ang pork section para sa mga non-Muslim. Actually, before talaga, wala talagang pork kang makikita sa mga grocery. Ang meron lang, isang grocery lang na dinadayo pa namin. Pero now, super kalat na siya. Parang sobrang dali na talagang bumili ng pork ngayon dito sa Dubai. And parang from pagtitingnan mo kung anong pinagkaiba niya sa before sa ngayon, ang laki talaga ng pagbabago. Naging more accommodating si Dubai para sa mga non-Muslim. Naging super open talaga siya. So, nakakatuwa. Kasi yung dati, pag magluluto kami, talagang, alam mo yung mga nilaga, hindi namin agad-agad maluluto kasi incomplete yung ingredients, ganyan. Ngayon, kaya na naming lutuin. Nilaga, sinigang, lahat ng ingredients available na sa market. So, thank God for that. Alam mo yun. Hindi na kami masyadong na-homesick sa food. So, I think wala na kaming ibang mabili dito. Yun lang yung mabili namin. So, we decided na we check out. But I'm gonna still show you kung ano yung mga available na binibenta sa groceries dito sa Dubai. So, it's more of a mixed product. Some are locally manufactured and most of them are imported. So, ayun nga. We decided na, halika na nga. Wala naman na tayo mabili. So, yun lang yung binili namin so far. Check out na. Fast forward na natin para mabilis tayo. Kasi, syempre, ayoko naman aksayan yung oras ninyo. Kasi, di ba, na-aksaya ko na ngayong oras nyo kasi pinanood nyo to from the very beginning. 15 minutes din tong video na to. So, thank you, guys! Ayan yung namin, babayaran namin. So, ayan na nga. Dito kasi sa Dubai, kami talaga yung nagpa-plastic ng mga pinamili namin. Pero pag mag-isa lang ako, tinutulungan ako ng cashier. So, that's all for today. Thank you sa pagsama sa amin sa pag-grocery and sa pag-dine out namin. And I hope you like this video and looking forward to our future videos. And para ma-follow nyo yung story namin, please subscribe to my channel. Thank you and bye everyone!